Isang araw bago ang grand wedding na inorganize ko, nalaman kong ang asawa kong nag-aangking nasa Japan ay siya palang lalaking ikakasal sa VIP client ko. Ngayon, habang pinapanood ko siyang nakapusas at lumuluha, nagmamakaawa sa akin sa gitna ng magarbong reception na ako mismo ang nagplano, tipid lamang akong ngumiti. Ang inaakala nilang perfect wedding ay naging mismong hukay nilang lahat. Ayusin mo ang laylayan ng gown ko, unang asawa. Make sure it's perfect dahil hindi na siya babalik sa'yo. Ang malamig na utos na yon mula kay Chloe ay nagpabagsak sa buong mundo ko. Nakatayo ako sa may pintuan ng malaking simbahan, suot ang aking paboritong itim na blazer at hawak ang earpiece ng aking walkie-talkie. Ngunit pakiramdam ko ay nakahubad ako sa gitna ng yelo. Nang magbukas ang malalaking pintuan na gawa sa kahoy at naglakad ang nobya patungo sa altar, dahan-dahang lumingon ang lalaking naghihintay sa unahan. Huminto ang pagtibok ng puso ko. Ang lalaking nakatayo roon, suot ang mamahaling puting taksido, ay walang iba kundi si Julian, ang asawa ko. Ang lalaking pinaglutuan ko ng paborito niyang almusal, binihisan at hinatid ko pa sa airport nung nakaraang linggo dahil may mahalaga raw siyang business trip sa Japan. Bumigat ang paghinga ko. Namamanhid ang aking mga binti at tila may nakadaga na malaking bato sa aking dibdib. Wala akong maramdamang galit noong una. Puro lamang kawalan ng pag-asa at kirot na hindi ko maipaliwanag. 5 taon. 5 taon akong nagpuyat, inako ang lahat ng bayarin at nagtrabaho ng halos walang pahinga para lang suportahan ang ambisyon niya. At ngayon, ipinagpapalit niya ako sa isang mayamang tagapagmana sa mismong event na ako ang nag-organize. Akmang hahakbang ako pasulong para sirain ang ilusyon nilang dalawa. Nang maramdaman ko ang isang mahigpit na paghawak sa aking braso. Madiin, halos bumaon ang mga kuko sa balat ko. Lilingon ko ang lalaking pumigil sa akin. Si Lance, ang best man, at ang matalik na kaibigan ni Julian na ilang beses ko nang pinakain sa sarili naming hapagkainan. Subukan mong gumawa ng iskandalo ngayon, Maya. Mariin at malamig na bulong ni Lance, habang ang mga mata niya ay nagbabanta. One wrong move, at sisiguraduhin kong babagsak ang kumpanya mo. Idedemanda ka ng pamilya ni Chloe for breach of NDA. Babayaran mo ang bawat sentimo ng kahihiyan nila at sa kulungan ng bagsak mo kasama ng mga tauhan mong umaasa sa'yo. Bumagsak ang paningin ko sa mga staff ko na abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Sila ang naging pamilya ko. Hindi ko pwedeng hayaang madamay sila sa kawalang hiyaan ng asawa ko. Wala akong takas. Nakulong ako sa mismong entablado na ginawa ko. Nang magtagpo ang landas namin ni Julian sa gitna ng aisle, habang inaayos ko ang belo ni Chloe, saglit siyang huminto. Walang bakas ng konsensya sa kanyang mukha. Sa halip, lumapit siya ng bahagya at bumulong sa pandinig ko habang nagkukunwaring inaayos ang boutonniere sa kanyang dibdib. Mag-cooperate ka lang, Maya. Bulong ng lalaking minsan kong minahal, ang boses niya ay puno ng kasakiman. Hati tayo sa 50 million pesos na makukuha ko mula sa dowry niya pagkatapos nito. Please, tiisin mo na lang muna. Para rin naman ito sa future nating dalawa. Nanlamig ang buong pagkataw ko sa labis na pandidiri. Ang lalaking kaharap ko ngayon ay hindi na ang asawang nakilala ko, kundi isang halimaw na nilamon ng pera. Pinilit kong pigilan ang panginginig ng aking mga labi. Ibinaon ko ang aking mga kuko sa hawakan ng aking walkie-talkie para hindi ko siya masampal sa harap ng maraming tao. Sa sobrang diin ng aking pagkakahawak, hindi ko na malayang nabaon ang aking daliri sa pindutan ng mikropono. Ang maling pagkakadiin na yun ay nagpadala ng isang matinis at nakakabining aling-awngaw ng feedback mula sa malalaking speaker ng simbahan. Gumuhit ang nakakapasong tunog sa buong altar. Nagpatahimik sa lahat ng bisita at naiwan itong nakabitin sa hangin. Ang unang senyales ng paparating na bagyo na wawasak sa kanilang lahat. Ang matalim na alingaw-ngaw ng feedback mula sa speaker ng simbahan ay tila nanatiling nakatambay sa aking isipan, kahit pa nakapasok na kami sa malamig at tahimik na VIP holding room ng hotel. Kakatapos lang ng seremonya sa altar, inutusan ko ang aking team na maunang pumunta sa ballroom para iset up ang reception.
Naiwan ako mag-isa sa kwarto, nakatayo sa gilid ng malaking vanity mirror habang pilit na kinakalma ang nagwawalang sistema ko. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at iniluwa nito si Julian, kasunod si Lance na kalmadong nilak ang pinto mula sa loob. Mabilis na lumapit si Julian sa akin. Inilahad niya ang kanyang mga kamay, akmang hahawakan ng aking mga pisngi tulad ng ginagawa niya tuwing umuuwi siya mula sa mahabang araw sa trabaho. Otomatikong umatras ang mga paa ko palayo sa kanya. Ang simpleng pag-iwas na yon ay sapat na para ipakita ang labis na pandidiri na gumagapang sa aking balat. Maya baby, makinig ka muna, malumanay niyang sabi, gamit ang pamilyar na boses na palagi niyang ginagamit para patahanin ako tuwing may problema kami. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, negosyo lang ito, okay? Isang malaking setup lang para makuha ko ang pera ni Chloe. Kapag nakuha ko na ang 50 million, iiwan ko siya at babalik ako sa'yo. Tayong dalawa pa rin sa huli, walang magbabago. Tinitigan ko ang lalaking nasa halap ko, para hindi ko na siya kilala. Ang lalaking pinaglaanan ko ng lahat ng meron ako, ang taong nagawa kong palamunin nung mga panahong wala siyang trabaho, ngayon ay nagagawang ibenta ang sarili at ang aming kasal para sa pera. At may lakas pa siya ng loob na sabihin para sa aming dalawa ito. Walang lumabas na salita sa bibig ko. Tanging isang nag-aapoy na tingin lamang na naglalaman ng lahat ng pighati ko. Bago pa ako makapagsalita, walang awang inihagis ni Lance ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng glass table. Ang paglapat ng makapal na papel sa salamin ay lumika ng isang mabigat na tunog sa loob ng tahimik na kwarto, sapat para basagin ang kasinungalingan ni Julian. Wala tayong oras para sa drama ninyong mag-asawa, malamig na wika ni Lance. Ibinuka niya ang folder at inilabas ang isang pamilyar na kontrata. Pirmahan mo yan, Maya. Isang non-disclosure agreement at supplemental contract na nagsasabing tatapusin mo ang event nang walang anumang sabotahe. Kapag umatras ka ngayon o kapag gumawa ka ng eksena sa reception mamaya, ipapa-freeze ko ang lahat ng bank accounts ng kumpanya mo bukas na bukas din. Parang sinakal ang lalamunan ko, naisip ko ang mga tauhan ko na naghihintay sa labas. Si Anna na kailangan ng pambili ng gamot ng anak niya. Si Mark na nagbabayad ng tuition ng kapatid niya. Sila ang totoong pamilya ko. Ang mga taong kasama kong nagpuyat, mabuo lang ang event na ito. Hawak sila ni Lance sa leeg at ginagamit nila ang responsibilidad ko para parusahan ako. Dahan-dahan akong lumapit sa lamesa. Nanginginig ang aking mga daliri nang damputin ko ang itim na ballpen. Tiningnan ko si Julian. Nakangiti siya ng tipid, isang ngiting na aakalang nanalo na siya dahil alam niyang hinding-hindi ko pababayaan ang mga empleyado ko. Mariin kong ibinaon ang dulo ng ballpen sa papel at mabilis na isinulat ang aking pangalan. Nang maiangat ko ang aking paningin, nagtagpo ang mga mata namin ni Julian sa refleksyon ng malaking salamin sa pader. Nawala na ang mga luhang nagbabadyang tumulo kanina. Sa halip, isang malamig at patay na tingin ang ipinukol ko sa kanya. Isang tingin ng taong naghihintay na lamang ng tamang oras para manunog ng impyerno. Ang diin ng aking pagkakasulat ay nag-iwan ng malalim na bakat ng tinta na bumaon hanggang sa ikalawang pahina ng kontrata. Ang malalim na bakat ng tinta sa dokumentong pinirmahan ko kanina ay pilit kong iwinala sa aking isipan habang binabaybay ko ang pasilyo patungo sa grand ballroom. Abot kamay na ang oras para sa reception at kailangan kong siguraduhing walang palpak sa event na ito. Subalit, bago ko pa man ma-check ang sound system, hinarang ako ng isang assistant ko. Gusto raw ako makausap ni Chloe sa bridal dressing room ng mag-isa. Pagkapasok ko sa maranyang silid, bumungad sa akin ang nobya na nakaupo sa tapat ng malaking vanity mirror. Pinagmamasdan niya ang kanyang sarili na tila isang reynang nagtagumpay sa gyera. Nang makita niya ako sa salamin, dahan-dahang umarko ang kanyang mga labi sa isang mapang-asar na ngisi. Lumukod ka rito, Maya. Ayusin mo ang laylayan ng gown ko. Mukhang natapakan ni Julian kanina sa aisle. Maarte at puno ng autoridad niyang utos. Nanigas ang mga tuhod ko. Gusto kong umatras at iwan siyang mag-isa roon. Ngunit dahil sa kontratang hawak ni Lance na nakatutok sa leeg ng kumpanya ko, wala akong nagawa. Dahan-dahan akong lumuhod sa paanan ng babaeng walang pusong sumira sa pamilya ko.
Habang maingat kong inaayos ang maselang tela ng kanyang mamahaling damit, sinimulan niya ang kanyang malupit na laro. Alam mo, bilib din ako sa'yo. Ang galing mo palang mag-organize ng kasal. Panimula niya, ang boses ay sadyang pinalambing pero puno ng lason. Pero alam mo ba kung ano ang mas magaling ka? Ang pumili ng kama. Paboritong-paborito ni Julian ang malambot ninyong kutsun sa bahay ninyo. Doon kami madalas matulog kapag nasa business trip daw siya. Kasing lambot daw kasi ng asawa niyang madaling uto-utoin. Naramdaman ko ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa akin ulo. Parang pinupunit ang dibdib ko sa bawat salitang binibitawan niya. Kumuyom ang mga kamao ko na nakapatong sa telang pangkasal. Halos magmarka ang mga kuko ko sa sarili kong palad. Gusto kong tumayo, hilahin ang buhok niya, at isigaw sa mukha niya ang lahat ng galit ko. Ngunit hindi ko gagawin yon. Hindi ko ibibigay sa kanya ang kasiyahan na makita akong nawasak. Huminga ako ng malalim, pilit nilulunok ang pait at pinipigilan ang pang-ininig ng aking buong katawan. Tumayo ako ng tuwid, pinatpagan ang aking tuhod at inayos ang aking blazer. Tinitigan ko siya sa mga mata ng walang halong luha, kundi isang nagyayelong kalmado. Maayos na po ang gown ninyo, Mang Chloe. Perfect na perfect para sa grand entrance ninyo mamaya. Profesional at malamikong sagot na parang isang robot na walang narinig na kahit anong insulto. Nakita ko ang mabilis na pagbagsak ng ngisi ni Chloe. Nabigo siyang makita akong umiyak at magmakaawa sa paanan niya. Sa labis na inis, pabigla siyang tumayo, kinuha ang kanyang maliit na purse at nagmamart sa palabas ng kwarto nang hindi man lang lumilingon pabalik. Naiwan akong mag-isa sa tahimik na silid. Hihinga na sana ako nang maluwag nang makuha ng aking pansin ang isang bagay sa ibagaw ng vanity table. Ang pangalawang cellphone ni Chloe na madalas niyang ginagamit para sa mga pribadong transaksyon niya bilang tagapagmana ay naiwan. Walang ano-ano. Umilaw ang screen ng telpo o mula sa pagkakahimbing nito. Isang mensahe ang pumasok at lumitaw sa lock screen mula sa isang nagngangalang lawyer. Lumapit ako ng isang hakbang at binasa ang nakasulat. Done na ang lahat ng papeles, nailipat na ang lahat ng tax liabilities at utang ng kumpanya sa pangalan ng dami nating si Julio. Ready na siyang gawing fall guy pagkatapos ng kasal. Nanlaki ang mga mata ko. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang asawa kong inakala kong wais at nanggagamit ay isa rin palang biktima na nakatakdang ilagay sa ihawan. Unti-unting namatay ang liwanag mula sa screen ng teleponong yon, iniiwan ako nakatitig sa bagong tuklas na katotohanan. Ang unti-unting pagkawala ng liwanag mula sa screen ng teleponong yon ay tila sumasabay sa paglamig ng buong sistema ko. Dummy? Fall guy? Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang mga salitang yon sa isip ko. Hindi lang pala isang simpleng panloloko at pangangaliwa ang nangyayari dito. Isang napakalaking bitag ito na maingat na binuo para sa asawa ko. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Dumiretso ako sa likurang bahagi ng ballroom, sa may storage at logistics area kung saan nakatago ang mga sobrang floral arrangements at empty crates. Madilim at tahimik doon. Perpektong lugar sana para makapag-isip. Ngunit bago pa man ako tuluyang makapasok sa pinakaloob, napatigil ako. May mga boses na nag-uusap sa kabilang dulo ng hilera ng mga kahon, nagtatago sa anino. Pamilyar ang mga boses, si Chloe at si Lance. Dahan-dahan akong humakbang papalapit, pilit pinitigilan ang sarili kong paghinga, at sinisiguradong hindi lilika ng anumang ingay ang aking sapatos. Sumilip ako mula sa awang ng dalawang malalaking lalagyan ng speaker. Ang eksenang tumambad sa akin ay mas masahol pa sa anumang naisip ko. Nakasandal si Chloe sa pader, habang nakapulupot naman ang mga braso ni Lance sa bewang ng nobyanang matalik niyang kaibigan. Walang bakas ng pagkahiya o guilt sa kanilang mga kilos, tanging malisya at kasakiman. Naniwala ba ang tangang si Julian sa acting mo kanina? Tanong ni Lance habang nilalaro ang buhok ni Chloe. Ang boses niya ay puno ng kayabangan. Tumawa ng mahina si Chloe, isang tawang puno ng pang-iinsulto at tanliliit. Siyempre naman,
Sobrang uto-uto ng kaibigan mo, Lance. Akala niya talaga pinakasalan ko siya dahil nababaliw ako sa kanya. Akala niya ibibigay ko sa kanya ang 50 million pesos na dowry. What a pathetic loser. Mumisi si Lance at mas lalong inilapit ang sarili kay Chloe. Wala siyang kaalam-alam na siyang pipirma sa lahat ng dummy accounts ng negosyo ninyo. Kapag sumabog na ang tax evasion case at money laundering ng pamilya mo sa media, sa kanya babagsak ang lahat ng ebidensya. Si Julio ang makukulong, hindi ang daddy mo. Exactly! Sagot ni Chloe habang hinahaplos ang pisngi ni Lance bago ito ngumiti ng nakakakilabot. Kapag nakulong na si Julian bukas, malinis na ang pangalan ng pamilya ko. At tayo, sa atin mapupunta ang pera. We win, baby! Halos tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Si Lance, ang best man, ang lalaking nagbanta sa akin kanina para protektahan daw ang reputasyon ng kasal, ay kasabwat pala ng nobya para ilubog ang asawa ko sa kulungan. Si Julian na iniwan ako, binaliwala ang 5 taon nating pagsasama para sa pera, ay isa lamang palang bulag na alipin na nakatakdang katayin pagkatapos pakinabangan. Hinalikan ni Lance si Chloe ng mariin bago bumulong ng may nanunuya at malamig na tono. Ang tangang yun? Akala niya naging hari siya sa kasal na ito? Hindi niya alam na tapos na ang paggawa ng kabaong niya. Napaatras ako sa labis na gulat at panginginig dahil sa tindi ng kasamaan na nasaksihan ko. Wala silang sinasanto. Sa aking pag-atras, hindi ko napansin ang isang nalaglag na tuyong tangkay ng rosa sa sahig. Nadiinan ito ng aking takong. Ang paglutong at tuloy ang pagkadurog ng tuyong tangkay ng rosas sa ilalim ng aking sapatos ay lumiha ng isang matalim na ingay sa gitna ng tahimik na silid. Ang lutong at tulo, yung pagkadurog ng tuyong tangkay ng rosas sa ilalim ng aking sapatos ay lumiha ng isang matalim na ingay sa gitna ng tahimik na silid. Agad kong pinigilan ang aking paghinga at isiniksik ang sarili ko sa pinakamalalim na anino ng mga naglalakihang kahon. Narinig ko ang pagtigil ng malisyosong usapan ni Lance at Chloe, sinusundan ng mabibigat na yabag ni Lance papalapit sa kinaroroonan ko. Ngunit nang makita niya ang isang pusang paggalagala na tumalon mula sa bintana, muli siyang bumalik kay Chloe at nagyayang dumiretso na sa ballroom. Nang masigurado kong wala na sila, mabilis akong lumabas ng storage room at naglakad pabalik sa control room. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Sa loob ng madilim na kwartong puno ng mga monitor at switchboard, kitang-kita ko ang buong grand ballroom mula sa itaas. Sa isa sa mga malalaking screen, nakita ko si Julia na nakikipag-usap sa mutsita. Nakangiti siya, mukhang kampante, at pakiramdam niya ay hawak niya ang mundo. Nag-aaway ang isip at puso ko. 5 taon. 5 taon kaming natulog sa iisang kama. Kahit paano, tao pa rin ako. May bahagya sa akin na naawang makita siyang tumatawa ngayon. Walang kamalay-malay na bukas ay sa malamig na rehas siya babagsak. Gusto ko siyang lapitan, sampalin at sabihing tumakbo na siya dahil ginagamit lang siya ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Gusto kong iligtas ang lalaking minsan kong minahal. Ngunit, bago pa man ako makapagdesisyon, nagliwanag at sunod-sunod na nag-vibrate ang cellphone sa loob ng bulsa ng blazer ko. Isang tawag mula sa kanya. Kay Julian. Huminga ako ng malalim at sinagot ang tawag ng walang anumang emosyon. Hindi pa man ako nakakapagsalita, sinalubong na agad ako ng kanyang mariin at naiinis na boses. Maya, nasaan ka ba? Bakit wala ka sa pwesto mo? Galit niyang bulong. Halatang nagtatago lang sa isang gilid para makatawag ng palihim. Bakit hindi pa nakaset ang mood light sa entrance? Ayusin mo naman ang trabaho mo. Binabayaran ka namin ng malaki para rito. Huwag kang magpaka-better ngayon at huwag mo idahilan ang nangyari kanina para sirain ang imahe ko sa pamilya ni Chloe. Hindi ako nakakibo. Mariin kong itinikit ang aking mga mata habang dinidikdik niya ang bawat salita sa aking pagkatao. Wala man lang siyang pakialam kung anong nararamdaman ko. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang imahe niya. Tandaan mo, kung hindi dahil sa kawalan mo ng diskarte at ambisyon sa buhay, hindi ko gagawin ito. Wala tayong mararating kung puro ka lang pag-organize ng kasal ng iba. Kaya please lang Maya, gawin mo ng tama ang trabaho mo at huwag mo akong ipahiya sa mga VIP guests. Utang na loob, maging professional ka naman. Iyon ang huling patak
Ang huling sinulid na nagdudugtong sa anumang awa o pagmamahal na natitira sa puso ko, para sa kanya ay tuluyan ng napatid. Imbes na kilabutan o maiyak, isang nakakapasong lamig ang unti-unting bumalot sa buong pagkatao ko. Hindi na siya biktima sa mga mata ko. Siya ay isang halimaw na sarili lang ang iniisip. Isang taong handang isisi sa akin ang sarili niyang kasakiman. Siya ang mismong humukay ng sarili niyang libingan. Wala akong sinabing kahit ano. Ibinaba ko ang tawag at pinatay ang koneksyon ng cellphone ko. Pinunasan ko ang huling luhang tumakas mula sa aking mga mata. Tapos na ang pagiging mabait ko. Tapos na ang pagiging biktima. Lumapit ako sa aking director's bag na nakapatong sa control desk. Mula sa pinakaloob na bulsa nito, inilabas ko ang isang maliit at itim na flash drive na naglalaman ng mga personal at confidential kong files. Walang pag-aalinlangan, inilapit ko ang dulo ng flash drive sa master server ng buong audiovisual system ng Grand Ballroom. Ang paglapat ng metal na dulo ng USB sa port ng computer ay lumika ng isang mahinang tunog ng pagkonekta. Isang tunog na naghudyat ng simula ng kanilang katapusan. Mabilis na kumislap-kislap ang maliit na ilaw mula sa tagiliran ng nakasaksak na flash drive sa gitna ng madilim na control room. Ang walang patid na pagkislap ng maliit na ilaw mula sa tagiliran ng nakasaksak na flash drive sa gitna ng madilim na control room ay tila sumasabay sa matapang na pagtibok ng aking puso. Wala nang atrasan. Sa pagkakataong ito, hindi na ako ang asawang umiiyak sa gilid. Ako ang magiging direktor ng kanilang pagbagsak. Bumaling ako sa 3 miyembro ng technical team ko na abala sa pag-check ng mga monitor. Ginamit ko ang aking pinakakalmado at profesional na boses, ang tonong nagbibigay sa akin ng otoridad sa bawat event. Mag-early dinner break muna kayo. Utos ko sa kanila habang nag-aayos ng mga kable sa main switchboard. Ako na ang bahala rito sa control room hanggang sa matapos ang grand entrance at first dance nila. Siguraduhin ninyong busog kayo dahil magiging napakahaba ng gabi natin. Lagtaka man sila dahil kadalasan ay hindi ko iniiwan ang console nang walang kasama. Sumunod pa rin sila dahil ako ang masusunod. Nang tuluyang sumara ang pinto at naiwan ako mag-isa sa loob ng soundproof na silid, nagsimula ang tunay kong trabaho. Mabilis kong kinonekta ang cellphone ko sa computer. Sa loob ng storage room kanina. Habang nangiinig ako sa takot at galit, nagawa ng mga daliri kong pindutin ang voice recorder ng telepono ko. Naroon ang buong pag-uusap ni Lance at Chloe. Ang plano nilang ipasalo kay Julian ang tax evasion case at ang katotohanang ginagawa lang nilang pain ang asawa ko. Inilipat ko ang audio file sa main system. Sumunod kong binuksan ang browser at nag-log in sa shared cloud account namin ni Julian. 5 taon kami nagsama sa iisang bubong. Akala ba niya ay hindi ko alam ang mga sikreto niya? Alam ko ang bawat password niya, bawat hidden folder, at bawat transaksyong itinatago niya. Mabilis kong nai-download ang mga ebidensya ng kanyang multi-level marketing scam, ang mga peking papeles na pinirmahan niya para sa pamilya ni Chloe, at ang mga resibo ng perang ninakaw niya sa kumpanya ko para pambili ng mga luho niya bilang Julio. Binuksan ko ang video editing software ng main server. Sa timeline, nakalatak ang sikat na same-day edit video na ipapalabas mamaya. Isang romantikong montage ng pagmamahalan daw ni na Julian at Chloe. Walang pag-aalinlangang dinilit ko ang lahat ng nakakasukang video clips na yon. Ipinalit ko ang mga litrato ng mga peking dokumento, ang screenshot ng mga bank transfers, at higit sa lahat, ipinatong ko bilang background audio ang malinaw na boses ni na Lance at Chloe mula sa storage room. Na-save ang file nang walang anumang error. Ang inaasahan nilang romantic video ay naging isang napakalinaw na dokumentaryo ng kanilang mga kasalanan. Habang pinagmamasdan ko ang final output sa screen, nakita ko mula sa malaking salamin ng control room ang paglabas ng banquet manager sa main hall. Tuminyala siya sa kinaroroonan ko at ginamit ang kanyang mga kamay upang magbigay ng senyas na papasok na ang nobya at nobyo anumang oras mula ngayon. Isang matipid at malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Tumango ako sa manager bilang tugon at marahan akong humakbang paatras patungo sa pinto ng control room.
Iniikot ko ang lock ng pinto mula sa loob upang walang sinuman ang makapasok o makapigil sa mangyayari. Ang mariing paglapat ng malamig na bakal sa kandado ng pinto ay nag-iwan ng isang matigas na ingay na pumutol sa anumang pagkakataon nilang makatakas mula sa aking entablado. Ang mariing paglapat ng malamig na bakal sa kandado ng pinto ay nag-iwan ng isang matigas na ingay na tila ba nagkulong sa aming lahat sa iisang hawla. Mula sa itaas ng Grand Ballroom, sa loob ng aking glass cage, nagsimula ang palabas. Inabot ko ang microphone ng main console. Huminga ako ng malain. Pilit tinatago ang nagbabagang galit at pinalitan ito ng pinakamatamis at pinakaprofesional na boses na kaya kong ilabas. Ladies and gentlemen, please rise and direct your attention to the grand doors. Let us all welcome for the very first time as husband and wife, Mr. Julio and Mrs. Chloe. Kasabay na aking anunsyo ay ang pagbukas ng malalaking pintuan at ang pagtama ng mga nakakabulag na spotlight sa mag-asawa. Pumasok sila habang tumutugtog ang isang marangyang orkestra. Nakangiti si Chloe. Angat ang baba. Kumakaway sa mga bisitang karamihan ay mga politiko, matataas na opisyal ng pulisya, at mga business partners ng kanyang bilyonaryong ama. Kabilang din sa mga pumalakpak ay ang mga opisyal mula sa ahensya ng buwis na matagal nang iniimbestigahan ng kumpanya nila. Mga taong sadyang nilagay ni Chloe sa guest list para pangtakpan ang kanilang mga iligal na transaksyon. Sa tabi ni Chloe ay si Julian. Nakataas din ang kanyang no. Halos hindi maitago ang kayabangan at pagmamalaki sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang baso ng champagne para makipag-toast sa mga bisita. Sa bawat ngiti at bati niya, nakikita ko ang isang taong uhaw na uhaw sa atensyon at yaman. Akala niya ay naabot na niya ang rurok ng tagumpay. Akala niya ay kabilang na siya sa mga elitista ng lipunan. Hindi niya alam na pinapalakpakan siya ng mga taong mismong magpapakulong sa kanya. Pinagmasdan ko kung paano magyakapan sina Lance at Julian sa gilid ng sayawan matapos ang entrance. Tinapik pa ni Lance sa balikat ang asawa ko. Kunwari ay masayang-masaya para sa matalik na kaibigan. Ang husay nilang umarte. Kung hindi ko lang nalaman ang totoo kanina, baka maniwala pa akong may natitirang katiting na kabutihan sa mga taong ito. Laging napakaayos ng dali na programa. Walang palpak sa ilaw. Perpekto ang tunog at sunod-sunod na inilabas ang mga mamahaling pagkain. Ginawa ko ang trabaho ko bilang pinakamagaling na wedding planner. Gusto kong iparamdam sa kanila ang pinakamatamis na tagumpay bago ko sila ihulog sa pinakamasakit na impyerno. Nang tumugtog na ang kanta para sa kanilang first dance, dahan-dahang nag-waltz ang bagong kasal sa gitna ng dance floor. Pinalibutan sila ng mga bisita na nakangiti at humahanga sa kanilang perpektong pag-iibigan. Sa kalagitnaan ng kanta, inikot ni Julian ang kanyang paningin at tumingala sa direksyon ng control room na nasa mezzanine. Kahit medyo madilim sa pwesto ko, alam ko nakita niya ako sa likod ng malaking salamin. Nagtama ang aming mga mata. Nakita ko ang pag-arko ng kanyang mga labi sa isang mapang-asar at kampanteng ngisi. Para siyang nagmamalaki na nagawa niyang pasunurin ang asawa niyang uto-uto. Sa isip niya, nanalo siya dahil tinapos ko ang event ng walang gulo. Hinihintay na lang niya ang pagpapalabas ng romantic video nila bago sila tuluyang magdiwang. Tinitigan ko siya pabalik ng walang anumang emosyon. Ang aking kanang kamay ay marahang gumapang sa ibabaw ng keyboard ng main server hanggang sa maramdaman ng aking hintuturo ang malamig na ibabaw ng enter key na mapapasabok sa lahat ng inihanda ko. Ang buong ballroom ay balot ng malamyos na musika at tawanan. Ngunit sa loob ng aking isipan, umiiral lang isang mapanlinlang at nakabibinging katahimikan bago ang napakalakas na unos. Ang mapanlinlang at nakabibinging katahimikan sa loob ng aking isipan ay tuluyan ng nabasag nang marahan kong ilapit ang mikropo no sa aking mga labi. Bumaba ang mga ilaw sa buong grand ballroom. Nag-iwan lamang ng mga nag-iisang spotlight na nakatutok sa gitna ng entablado kung saan nakatayo ang bagong kasal. Nakangiti pa rin si Julian, samantalang si Chloe ay nakasandal sa dibdib niya, nag-aabang sa paborito niyang bahagi ng programa. Ladies and gentlemen, panimula ko. Ang boses ko ay kalmado at buong-buo na umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan.
Let us all direct our attention to the main LED screen as we witness the beautiful journey of our newlyweds. Ito na po ang inaabangang same-day edit video. Kasabay na masigabong palakpakan ng daan-daang VIP guests, mariin kong idiniin ang enter key sa keyboard ng main server. Ngunit walang pamilyar na nakakakilig na kanta ang tumugtog. Walang video ng paglalakad ni Chloe sa aisle ang lumabas. Sa halip, isang nakasisilaw na puting liwanag ang bumalat sa malaking screen, sinusundan ng sunod-sunod na pag-flash ng mga dokumento na pinalaki upang mabasa ng lahat. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ang unang lumabas ay ang mga confidential bank statements ni Julian. Ipinapakita ang bawat sentimo na ninakaw niya mula sa pondo ng kumpanya ko para gastusin sa pagpapanggap niya bilang mayamang bachelor na si Julio. Sumunod na nag-flash ang mga peking titulo at mga kontratang naglalaman ng mga lagda ng asawa ko bilang legal representative ng mga ghost companies ng pamilya ni Chloe. Nakita ko mula sa itaas kung paano sabay-sabay na napatayo ang mga opisyal ng ahensya ng buwis na inimbitahan mismo ni Chloe. Naglabasan ng mga cellphones ng mga matataas na opisyal ng pulisya, mabilis na kumukuha ng ebidensya mula sa screen. Ang mga ngiti sa labi ng mga bisita ay napalitan ng pagkabigla at kalituhan. Ano to? Patayin ninyo ang screen! Matining at puno ng panik na sigaw ni Chloe, pilit na ikinukumpas ang mga kamay sa mga cameraman na wala ring magawa dahil kinontrol ko ang buong system mula sa loob ng locked room. Tumingin si Julian sa paligid. Nandalaki ang mga mata. Unti-unting namumutla ang muka. Ang mamahaling kupita ng champagne na hawak niya ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang pagbagsak ng manipis na kristal sa marmol na sahig ay lumiha ng isang matalim na ingay ng pagkabasag. Nagpakalat ng ginintuang alak na tila mga nagkapira-pirasong pangarap na hindi na muling mabubuo. Bago pa man makabawi ang sinuman sa gulat, nagbago ang imahe sa malaking screen. Nawala ang mga dokumento. Pinalitan ito ng isang malinaw na litratong kuha mula sa dashcam ng mismong sasakyan ni Chloe. Litrato nila ni Lance, ang matalik na kaibigan ni Julian na mahigpit na magkayakap at masiding naghahalikan. Napasinghap ang buong ballroom. Isang kolektibong paghingal ng hindi makapaniwalang mga bisita ang pumuno sa hangin. Halos lumuwa ang mga mata ni Julian. Humarap siya kay Chloe. Nanginginig ang buong panga. Pilit na inuunawa ang pagtataksil ng babaeng pinakasalan niya at ng kaibigang pinagkatiwalaan niya. Akmang bubuka ang kanyang bibig upang sumigaw at magtanong kung anong nangyayari. Ngunit hindi ko na siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Mula sa pinakamalakas na surround sound speakers na hotel, umugong ang isang pamilyar, mayabang, at walang awang boses. Ang boses ni Lance mula sa recording sa storage room kanina. Yung tangang yon, akala niya naging hari siya sa kasal na ito. Hindi niya alam na tapos na ang paggawa ng kabaong niya. Napatigil ang lahat. Maging ang paghinga ni Julian ay tila naputol. Ang tinig ni Lance ay patuloy na dumudurog sa natitirang danggal ng asawa ko. Wala siyang kaalam-alam na siya ang pipirma sa lahat ng dummy accounts ng negosyo ninyo. Kapag sumabog na ang tax evasion case at money laundering ng pamilya mo sa media, sa kanya babagsak ang lahat ng ebidensya. Si Julie ang makukulong, hindi ang daddy mo. Ang boses ni Lance na nagmumula sa speaker ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw, pilit na bumabangga sa bawat dingding at haligi ng magarbong bulwagan. Ang boses ni Lance na nagmumula sa speaker ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw, pilit na bumabangga sa bawat dingding ng spulwagan hanggang sa tuluyan itong lunurin ng sabay-sabay na sigawan at kaguluhan ng mga bisita. Ang dating magarbong reception ay tila naging isang malaking crime scene sa loob lamang ng ilang segundo. Bago pa man makakilos si Lance upang tumakbo patungo sa fire exit, mabilis siyang pinalibutang ng mga nakasibilyang operatiba at mga unipormadong pulis na kanina ay nakaupo lamang sa VIP tables. Hindi nila alam na 10 minuto bago magsimula ang programa, ipinadala ko na ang lahat ng ebidensya at dokumento sa personal email ng hepe ng pulis, siya na kumpadre mismo ng ama ni Chloe. Kasabay ng pag-play ng video, otomatikong nailock ang lahat ng pintuan ng ballroom mula sa labas. Wala na silang kawala. Mula sa itaas na control room, pinanood ko ang pagguho ng kanilang mundo.
Ginamit ni Julian ang buong lakas niya upang sugurin ang matalik niyang kaibigan. Kinwelyuhan niya si Lance, pilit na inuunawa ang ginawang pagtataksil ng taong itinuring niyang kapatid. Ngunit mabilis lamang siyang itinulak ni Lance palayo, dahilan upang mapadpad siya sa paanan ni Chloe. "Hayop ka! Niloko ninyo ako!" Sigaw ni Julian na halos pumutok na ang mga ugat sa leeg sa tindi ng galit at pagkabigla. Ngunit imbes na matakot, mas lalong nawala sa sarili si Chloe. Sa sobrang hiya at panic dahil nakikita na ng mga investigador ang katibayan ng kanilang mga illegal na transaksyon, ibinuhos niya ang lahat ng sisi sa asawa ko. Isang malutong at napakalakas na sampal ang pinakawala niya na tumama ng diretso sa pisngi ni Julian. Ang lakas ng impact ay sapat para itumba ang natitirang balanse ng asawa ko. "Wala kang kwenta! Wala kang kwentang dami!" Matinis na bulyaw ni Chloe habang napupumiglas mula sa mga pulis na umaawat sa kanya. "Kasalanan mo ito. Kung hindi ka lang sana tanga at naging maingat ka, hindi tayo mabubuki ng ganito. Isa kang patay gutom na walang ibang alam, kundi magpalamon." Unti-unting nang hina ang mga tuhod ni Julian. Bumagsak siya ng tuluyan sa malamig na marmol na sahig. Tila isang bombang sumabog sa kanyang mukha ang realidad. Nawala na ang kayabangan, nawala na ang mga pangarap niyang mansyon at yaman. Sa isang iglap, napagtanto niyang ibinenta niya ang kaluluwa niya, tinapon ang 5 taong pagmamahal ko, at ang nakuha niya lang kapalit ay isang patong-patong na kaso at pagtataksir mula sa mismong mga taong sinamba niya. Wala siyang nakuha ni isang kusing. Siya ay gagamitin lamang na pain. Lumapit ang mga awtoridad kay Julian. Walang pag-aalinlangan, inipik nila ang kanyang mga braso sa likuran. Naramdaman ng asawa ko ang paglapat ng malamig na posas sa magkabilang pulso niya. Ito na ang huling alahas na isusuot niya ngayong gabi. Pilit siyang itinayo ng mga pulis para kaladkarin palabas ng ballroom. Habang hinihila siya sa ibabaw ng mahabang red carpet na ako mismo ang pumili at naglatag para sa entrance nila, ijinala niya ang kanyang paningin na puno ng desperasyon. Umangat ang kanyang mga mata patungo sa salamin ng control room. Nagtama ang aming paningin. Wala na ang mapagmataas na lalaking nagbanta sa akin kanina. Ang nakikita ko ngayon ay isang basag at walang laban na bilanggo. Basang-basa ng luha ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga labi habang pilit na pinagsasaklob ang kanyang mga nakaposas na kamay. Paulit-ulit siyang yumuyuko, umiiyak at nagmamakaawa sa akin mula sa ibaba, parang isang asong naghihintay ng awa at buto mula sa kanyang amo. Hinihingi niya ang tulong ko, ang pag-asa na baka mailigtas ko pa siya. Ngunit malamig lamang ang aking tingin. Wala ng luha, wala ng awa. Tanging ang walang tigil at nakasisilaw na pagkislap ng mga ilaw mula sa kamera ng mga bisita ang pumuno sa buong bulwagan. Nag-iiwan ng hindi mabuburang marka sa pinakamasaklap na gabi ng kanilang buhay. Ang walang tigil at nakasisilaw na pagkislap ng mga ilaw mula sa kamera ng mga bisita ay tila ba naging mga bituing nagdiriwang sa aking tagumpay. Pinagmasdan ko si Julian mula sa itaas. Ang lalaking minsan kong pinang-arap na makasama habang buhay, ngayon ay nakalupasay at nagmamakaawa sa paanan ko. Subalit, wala nang natitirang emosyon sa puso ko para sa kanya. Wala na ang Maya na laging nag-aalaga at umiintindi. Inabot ko ang master microphone ng console. Ipinihit ko ang volume upang marinig ng bawat tao sa loob ng grand ballroom ang huling bahagi ng aking programa. Huminga ako ng malalim, itinaas ang aking no at pinakawala ng isang kalmado, ngunit makapangyarihang tinig. Ladies and gentlemen, bago ninyo lisanin ang hindi malilimutang gabing ito, mayroon lamang akong isang huling anunsyo. Biglang tumahimik ang buong bulwagan. Lahat ng mata, pati ng mga pulis, ang namumutlang si Lance at ang kaawa-awang sina Chloe at Julian ay napatingala sa direksyon ng control room. Ako po si Maya. Pagpapakilala ko ng walang pangiinig sa boses. Ang legal na asawa ni Julian, nakilala ninyong lahat bilang Julio. At ako rin ang naging paborito at pinagkatiwala ang wedding planner ni Chloe. Ako ang nag-ayos ng lahat ng magagarbong detaling nakikita ninyo ngayon bilang aking huling regalo sa kanilang katapatan.
Narinig ko ang muling pagsinghap ng mga bisita. Si Julian ay mas lalong napahagulgol. Pilit na kumakawala sa hawak ng mga awtoridad para abutin ako, nagsusumamo ng walang boses. Ngunit huli na ang lahat. Tiningnan ko ang aking kanang kamay. Dahan-dahan kong hinubad ang gintong singsing na 5 taon kong suot-suot. Ang singsing na naging simbolo ng aking pagkabulag at pagtitiis. Walang pag-aalinlangang ibinagsak ko ito sa ibabaw ng makapal na salamin ng control desk. Ang pagtama ng maliit na metal sa makinis na salamin ay lumika ng isang matalim na tag-inting na umalingaw-ngaw sa aking mikropono. Tinitigan ko si Julian ng diretso sa kanyang mga mata sa huling pagkakataon at ibinigay ang aking pinal na fanquet. Congratulations sa inyong dalawa. Nakangiti, nuit malamig kong bati mula sa speaker. Huwag kayong mag-alala sa balance ng event na ito. Yung final invoice para sa service ko, ipapadala ko na lang sa kulungan. Tuluyan ko ng pinatay ang system. Biglang namatay ang lahat ng malalaking screen at main speakers, iniiwan ang ballroom sa natural na ingay ng mga pulis na kinakaladkad ang mga nagkasala. Kinuha ko ang aking itin na director's bag mula sa upuan. Hindi na ako lumingon pa pabalik sa kanila. Tinulak ko ang likurang pintuan ng hotel at sinalubong ang malamig na hangin ng gabi. Huminga ako ng malalim, pinakawalan ang lahat ng bigat na dala-dala ko. Tapos na ang shift ko at sa wakas, malaya na ako. Ang paglanghap ng malamig na hangin sa labas ng hotel ay nagdala ng isang pambihirang gaan sa dibdib. Isang patunay na ang pinakamadilim na gabi ay nagtatapos din sa isang malayang umaga. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa atin hanggang sa huling istasyon ng kwentong ito. Habang sinusulat ko ang kwento ni Maya, hindi ko maiwasang mapaisip ng malalim sa eksena kung saan napilitan siyang lumuhod para ayusin ang laylayan ng gown ng babaeng sumira sa pamilya niya. Napakasakit isipin na minsan, ang mga tao nagbigay ng lahat at nagpakababa ay sila pa ang tinatapakan at binabaliwala ng mga taong pinagkatiwalaan nila. Dito ko nakita ang isang napakahalagang aral na sumasalamin sa totoong buhay. Mapapansin natin, kahit na nawasak ang puso ni Maya, hindi siya tuluyang bumagsak. Bakit? Dahil meron siyang sariling trabaho, sariling kakayahan at pinansyal na kalayaan. Kung isa lamang siyang asawa na nakaasa ng buo kay Julian, malamang ay wala siyang magagawa kundi umiyak at magmakaawa. Ang kanyang trabaho bilang isang profesional na wedding planner, ang mismong blueprint ng kanyang karera, ang naging sandata niya upang bawiin ang kanyang dignidad. Kaya sa mga nakikinig, lalo na sa mga kababaihan, wag na wag ninyong isusuko ang inyong sariling pag-unlad at kalayaan para lang suportahan ang ambisyon ng iba. Ang inyong sariling kakayahan at ipon ang inyong pinakamatibay na pananggalang kapag tinalikuran kayo ng mundo. Kayo ba mga kaibigan? Nasaan kayo habang pinapakinggan ang audio na ito? At ano ang inyong pinagkakaabalahan? Kung kayo ang nasa posisyon ni Maya, gagamitin niyo rin ba ang inyong propesyon para makagante? O mas pipiliin ninyong tahimik na lang na umalis? Ibahagi ninyo ang inyong mga salubin sa comment section. Dahil palagi akong narito para makinig sa inyong mga kwento. At kung nakarelate kayo sa episode natin ngayon, huwag kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para makapagbigay ng lakas sa iba. Nawai, palagi kayong maging matatag at malaya na hubugin ang inyong sariling tadhana, gaano man kabigat ang hamon ng buhay. Pamagat ng kwento, ang huling blueprint ng wedding planner. Ang kwentong ito ay isinulat tango sa mga totoong karanasan ng ilang tao, inilalaan para sa lahat ng mga dumaan at patuloy na lumalaban sa ganitong sitwasyon. Paalala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay ginawa at iniba para hindi umatake o manira ng sinuman. Ang kwentong ito ay sadyang ginawa para magbigay ng aliw at mag-iwan ng positibong mensahe.